Magandang araw mga kalapatids. Kung last week pinuntahan po natin yung breeder loft nila Sir Jason Garcia, kasama pa rin syempre si Tatay Bert. Ngayong araw naman na to, pupuntahan naman natin yung kanyang flyer loft. Tatay. So, tayo, bago tayo pumasok, no? Paano yung, yung design na ginawa niyo dito ni Jason Garcia? Ito, ang design na ito, lalo na ito yung paarawan namin. Upang yung kalapati namin, medyo ma-maintain nila yung strength nila na, lalo na sa labanan, Maging matibay sila sa init. matibay sila sa init. Tapos tayo meron tong harang. Ito para saan po yan? Itong harang na ito, ito pang hindi makalabas din yung mga kalapate. At saka itong tinatawag na ivory, tungtungan ng kalapate. Upang tapos nilang kumain, papuntahin dito, makapag-relax. Pag-relax sila. Sa the same time, may mapapansin tayo ng mga tarpaulins dito sa loft nila kung saan ito binababa to. Binababa ko yung pagtag-ulan. Actually, mas maganda nga yung tarp kasi nare-recycle natin yung mga tarp na hindi nagagamit. At least dito, may iwasan na magiging kalat niya sa paligid natin. At the same time kasi yung tarp, solid siya eh. Once na binaba mo talaga siya, talagang hindi makakapasok yung ulan, hindi makakapasok yung hangin. So at least doon talagang protected yung kalapati natin laban sa mga harsh na mga conditions katulad ng sobrang lakas ng hangin, grabe yung lakas ng ulan. Siyempre, minsan sa mga sobrang init din ng panahon. Tayo, pwede mo paliwanag pa paano itong design natin dito sa loob natin? Ito, para sa ventilation niyan, bubuksan yan. Ito po. Yan, bubuksan yan. Saka nandito pa yung isa. Ito, ayan pa na. Isa to. Ayan, para sa ventilation din yan. Sa kalabasan, pag inakay pa, mayroon pang doon. Nung binuksan natin yung pinto dito kanina, napansin natin yung biglang pasok ng hangin. So, importante din po kasi yung ventilation sa loft natin para kung saan nakakapasok yung sariwang hangin. Tapos, syempre, yung mga dumi o yung ammonia na meron sa loob, may ilalabas din po dyan. So, ganyan po ka-importante yung ventilation para may iwasan po natin yung mga respiratory problems katulad po ng one eye cold. Tsaka, syempre, may ilan ng mycoplasma din. Sa Flyers Loft naman ng No Fear Loft, no? Dito maganda yung provision nila para sa ventilation. So, kita naman natin may mga openings sa taas at may mga provision din na pwede ka pa mag-open ng mga portions sila doon para at least makapasok o makalabas yung hangin. Ang na-encounter kong sakit ng kalapati namin, yung bulutong. Ano kayong magandang gamot doon? May bakuna ba doon? Actually, sa bulutong tayo, sa ng virus yan, may bakuna po dyan. So, ang binibigay po sa kalapate, iba po din yung sa manok na bakuna. Kasi sa manok, ang ginagawa, binubutas nyo sa may wing web. Sa kalapati naman, syempre, dahil sa lumilipad sila, hindi natin pwedeng gawin yun, di ba? So, may nabibili po na vaccine para sa pigeon pox na kung saan meron po siya, bubunutin natin yung balahibo ng kalapate, tapos ipapahid natin yung bakuna doon. Ganun. So, doon ma-absorb, may iwasan natin yung bulutong. Ngayon naman, once na pinasok ng bulutong, yung kalapati natin, actually, pagka sinabi natin pinasok ng bulutong yan, ibig sabihin, hindi na yung resistensya nila. So, pwede po natin gawin, since naging open na po yung katawan ng kalapati natin, napasukan ng ibang sakit, nagbibigay po tayo ng antibiotics. Mas may tendency na magkaroon ng sakit yung mga flyers natin. Especially na imagine natin na every week palayo ng palayo yung nililipad nila. So, syempre, may mga iba dyan na nanghihina yung katawan, humihina yung immune system nila. So, mas madali pasukan ng sakit. Actually, halos lahat ng klase ng sakit maaaring pumasok dyan, especially kung hindi sila vaccinated ng paramyxo or ng pigeon pox. At the same time, yung flyers natin, importante na agapan natin ng antibiotics, flushing every week kahit po sa panahon ng karera. Like, bibigay po tayo ng Optidox para as cleansing natin against respiratory problems. And then twice a week naman, nagbibigay tayo ng for 2 consecutive days ng canker
para maiwasan yung cancer. Kasi ito yung sakit na madalas tumama kasi yung mga kalapati nagsasama-sama sa isang truck yan. Once na bumiyahe sila, iisa lang yung nagiging painuman nila, isa din yung patukaan nila, so mas madali yung transmission ng sakit. Once na tinamaan kasi ng bulutong yung kalapati natin, ibig sabihin may time na bumaba o humina yung immune system nila. Pero since during training naman or during mismong karera, marami tayong binibigay ng mga supplements eh. Andyan yung nagbibigay tayo ng vitamins, ng proteins. So ito yung kahit paano nakatulong doon sa kalapati na kahit sabihin natin na meron siya panlabas na sakit, malakas pa rin ang patibay yung katawan niya, kaya nakauwi pa rin yung kalapati natin, even na meron silang puluton. So baga, para malaman din natin kung komportable yung mga ibon natin, try natin pumasok sa loft natin. Mag-stay tayo doon ng mga ilang minuto. Kung sabihin natin na medyo nababahuan tayo, ibig sabihin, mataas na yung build-up ng ammonia. Kailangan natin maglinis ng loft natin. Kung medyo mainit naman, medyo i-open natin yung mga sides ng mga kulungan natin para makapasok o makalabas yung hangin.